Binawi na ng Professional Regulation Commission ang lisensya sa pagka-engineer ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ang hindi naman binabawi ni Alcantara, ang kanya raw mga salaysay tungkol sa flood control scandal. Narito ang report ni Camille Samonte. Itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kumalat na balita na binawi na niya ang kanyang naunang testimonya sa Senado kaugnay ng flood control scam. Sa isang pahayag, iginiit ng kampo ni Alcantara na hindi totoo at misleading ang kumakalat na balita kaugnay ng pagbaliktad niya. Hindi raw babawiin ni Alcantara ang sinumpaang salaysay lalo't mayroon na siyang Memorandum of Agreement sa DOJ bilang bahagi ng kanyang pagpasok sa Witness Protection Program. Nananatili umanong tapat at handang makipagtulungan sa DOJ si Alcantara para mapanagot ang mga sangkot sa kaso. Dagdag pa ng kampo ni Alcantara, dapat ipaubaya sa prosecutors ang pagsusuri sa kanyang mga pahayag at ng iba pang sangkot sa kaso, alinsunod sa batas at legal na proseso. Kanina, nagpunta si Alcantara sa DOJ kaugnay ng kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Bago nito, una nang iginiit ng DOJ na wala silang natatanggap na formal na request ng pagbawi sa sinumpaang salaysay mula kay Alcantara. Sa gitna niyan, binawi naman ng Professional Regulation Commission ang lisensya ni Alcantara bilang engineer. Maalala nyo, last year, kami ang nag-file sa PRC nung pagtatanggal ng mga lisensya. Niga Alcantara, niga Bryce, niga Mendoza, et al. So natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa PRC na lumabas na yung desisyon. At hinihintay pa natin lumabas yung desisyon ng iba pang mga engineer na pinapatanggalan natin ng lisensya. Kumalat din ang post na ito ng broadcaster na si Ramon Tulfo. Ayon daw sa kanyang source, nakipag-ugnayan ang kampo ng BGC Boys o Bulacan Group of Contractors sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang tinaguriang BGC Boys ay sina Alcantara at mga dating kasamahang sina dating DPWH Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza na mga dawit din sa flood control scandal. Alam daw ng BGC Boys na sila ang madidiin sa kaso at ang tanging pag-asa nila ay kung maa-acquit sa impeachment si VP Sara at magiging presidente sa 2028. Sa ganitong paraan, pwede raw silang bigyan ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Sinubukan naming hingi ng panig ng BGC Boys kaugnay ng umano'y pakikipagnegosasyon kay VP Sara pero wala pa silang sagot. Wala pa ring pahayag ang kampo ng bise. Nauna nang nagbabala ang Malacanang sa mga dating opisyal ng DPWH na huwag magpabudol sa mga alok ng pagbaligtad. Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay atong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Muli namang haharap ang BGC Boys sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.